Okay, testing my 7.62 by 39 upper 1 in 10 twist. I think this is a 7.5 inch barrel. First time. Hopefully it will shoot for the first time, because previously it was single shot all the time. Safety, okay. Testing na. Here we go. Hopefully. Okay. So, alin doon sa dalawa? Left. Left. Okay. Here we go. Hopefully this will work. Here we go. Firing. No? Failure to eject. Oh, okay. That's something else. Okay. Safe. Yeah, I got you. Yeah. Nag-double feed. Gusto nag-eject talaga. Wala namang ano. Ilan first shots ba naman? Kasi 7.62 dapat mabasa eh. Dapat wet. Okay. Second shot. Sorry, flinch ako. Firing! Kalog yung camera ko. Did not eject. Same. Double feed. Kaya go double feed. Check it out. Ito sa magazine. Ano naman? Meron yata ako isa pa. So after this, I'm gonna change magazine. Let's see if it's a magazine. Okay, firing. Flinch. 1, 2. Same. Same. So ang cycle niya is the bolt is very slow to go back. Na umaakyat na yung Kasunod. Oo. Bakit na yung kasunod? Hindi pa. Pero basically it's cycling now compared to before na talagang hindi siya nagpo-push siguro sa likod, no? Yeah. It's not even doing a Yeah, blowback. hindi nga umaatras yung bolt eh. Yung stock dati. Okay, we replace the magazine, we replace the charging handle. Hopefully. And we oiled the inside. Safe. Okay. Alright, here we go. Bigyan na siya. Safe. Firing. Still. Double feed. Under gas. Under gas. Yeah. It's not pushing back. And then hindi rin siya nag-eject. You notice? Kasi hindi siya umaatras all the way back. Spring kaya? Testing. Okay, firing. Here we go. It's okay. At least may Okay, at effect, least yeah, safety. I think it's still the magazine. Last round naman ito eh. Oh, last one.
Sa taas? Nakatago sa taas, no? Oo. Nakatago. Problematic. You know what? Final test. So, ang ginawa natin dito, we temporarily fixed the gas block, and then we swap the buffer springs, we swap the magazine, and then finally last night we put a rubber O-ring on the extractor. Okay, so testing the 7.62 by 39 upper by Delta Team Tactical. Okay, firing, here we go. Here we go. Ayos! Ayos! Alright, ano ba ako? One more mag, last few shots. Open bolt. Okay. Here you go. Yan, okay na. That's it. Okay guys, range report tayo nitong aking AR na 7.62 by 39. Yan. So nabili ko to a few years ago, matagal na. Siguro maybe 5 years. And siguro 4 or 5 times ko na tong tines, and during those range times, single shot lang siya. Ano ibig sabihin? Pagkaputok niya, ganun lang, hindi nag-eject ng bala. So, akala ko nun talaga, ang sinuspecha ko, masikip yung yung chamber. Masikip yung chamber kasi kailangan ko pa i-mortar para ma-extract ko yung bala. So, puputok siya pero hindi lumalabas. Then, nung una pala, hindi pumuputok. Nag-research ako online dahil 7.62 by 39 to, matigas ang primer. Kaya dapat daw mas extended yung firing pin. So at that time, wala akong mabiling firing pin na ano ang tawag nila doon? Mas reliable or mas extended na firing pin. Ginawa ko, minod ko na lang yung firing pin niya, binawasan ko na material para umusli pa ng konti. And then, second range time ko, pumutok na, hindi naman nag-extract. Hindi nag-extract. So, yung unang range time, click, no bang. Second, click, bang, no extraction. So, ginawa ko, nilinis ko yung chamber, binrush ko, in-oil, and ganoon din. Click, bang, no extraction. So, ano yan, 4 na beses, ganoon nangyari. So, sabi ko, baka kulang pa yung pag-brush ko sa loob. Kumuha ko ng honing brush. Buti hindi ko ganong binawasan, no? Nilinis ko lang din, binrush ko, kinabit ko sa drill. So, ganun pa rin. Click, bang, no extraction. So, dinala ko last weekend sa farm ng kaibigan ko. And then, I advise pag meron kayong problematic na barrel, maganda merong second set of eyes. Sabi ng kaibigan ko, kita ko na agad yung problema. Nakita niya, misaligned ng gas block. Hindi ko naisip na gas block kasi bago bago tong upper na to Hindi ko pa to nagagamit talaga Single shot pa lang. And true enough, bago nga yung gas block, misaligned, umusog yung gas block. Sabi niya, ang dami niya daw nakitang ganyan, 7.62 by 39 dahil mataas ang pressure, gumagalaw talaga yung gas block. And nagtaka pa ako nung pinutok namin sa property niya last week, nasira yung charging handle ko. Sira. Yan, natanggal yung nasira. Naisip ko nga paano nasira, pero kahapon parang na-realize ko na bakit. Dahil sira yung gas block, misalign yung gas block, yung gas tube, umatras talaga. Gas tube ang umatras. So, tinulak niya to the point na kahit nakalak to, imagine niyo, aatras to, nang hindi mo dini-deactivate yung locking mechanism, sira talaga yan. Ito bago ng locking mechanism tong pinalit ko. Bago na yan.
Okay, by the way, safety check yan. Kung mga safety salis, wala yan, wala yan. Siniti check ko dyan, tsaka nilinis ko na to prior to filming. So yun, 7.5 inch barrel, 7.62 by 39. Binalik namin yung gas block using a nail, no, pako lang. Kasi wala akong part noon time na yon. Tapos ipinutok namin, gumagana na siya. So yun yung yun yung after na. Tapos pagdating ko sa bahay, binigyan niya ako na roll pin. So pinermanent ko na yon. Tapos actually tinap ko ng welding yan. Minold ko ng konti lang. Tinap ko lang para hindi na gumalaw. Tapos inisprayan ko ng spray paint. Hindi na yan gagalaw. Tapos pinalitan ko yung charging handle. So ayan na siya. Ang iniisip ko lang, no, baka palitan ko kaya tong brace niya or maikli kasi masyado tsaka walang unlocking. Anyway, so yan po ang update dito sa aking 7.62 by 39 1 in 10 twist. 1 in 10 twist na AR pistol. Hindi ko na alam kung papalitan ko kaya nito na ambi. Baka palitan ko kasi kailangan ko pala to para dun sa aking M16A4 clone build. So yun guys, gumagana na siya. Ang una talaga sakit ng AR-15 pag hindi pumuputok or single shot, gas block ang una niyong titignan. Gas block. Lalo na kung bihira naman sa Pilipinas to, 7.62 by 39. Hindi kinaya ng gas block or hindi nahigpitan maayos nung nagbuo nito. Kaya medyo tinap ko na ng pang welding para wala nang galawan talaga yan. Konti lang naman. Para talaga hindi siya gumalaw. Pero other than that, yung last na putok ko, gumagana na siya. And yan, bigyan ko lang ng update. See you next time. Bye.